Isishare ko lang po sa inyo ang aking karanasan bilang isang content creator sa YouTube na related sa nangyayari din ngayon sa Facebook. And 2017 up to 2022 ay usong-usong ang mga nagla-live sa YouTube na sub to sub. Kaya rin ang nangyayari ngayon sa Facebook na FTF. At ako po ay isang active sa mga activities na yon. Palitan ng banana, sub-to-sub, pangingisda, kumbaga laganap ang quick engagement. Kaya nakikip ng gusto ang YouTube noon. At pati revenue ay bumaba rin. Na dati ay $10 to $20 ay bumaba ito hanggang sa $4.5 to $10 na lang ata yun. Kaya yung ibang creators, lalo na yung mga baguhan, ay umalis, umayaw at lumipat sa Facebook. At ang iba naman ay lumipat sa ibang social media, gaya ng TikTok, Dailymoon, o rumble.com. At yung iba naman ay tinanggal o na-remove ang account tulad ng nangyari sa aking channel. Monetize na po ako noon. Sumisweldo na. Kaso laking gulat ko, pinabukasan na ito ang nakita ko. Na-remove ang aking account. Kung susundan natin yung mga blue na letters na yan, ay isa lang pong tutunguhan yan. Peak engagement at saka spamming. Yan ang naging kaso ko doon sa pagiging aktibo ko doon sa sub-to-sub na yun. Karamihan sa nagla-live noon ng sub-to-sub, ay nandyan na yun sa Facebook. Kaya delikado po yan, yung mga ganyang activities. Kaya yung tip na yan sa Facebook, naku, delikado kayo dyan. Baka pagdating ng araw, marami kayong followers, pero hindi monetize. Anong kikitain nyo doon? Yun po. Response sa akin ng YouTube ay permanent deleted na ang aking channel dahil sa multiple violation. Community standard violation na fake engagement at saka yung spamming. At yung iba yata doon sa video ko dahil ano yan patungkol sa pandemic, yung COVID-19 na ina-upload ko yung nakamotor na namatay, tapos idineklara na namatay sa COVID. Idinelete ko na po yan. Pero ito po ang good news. Ulat-latin ko ng aking email, ay nakita ko ganito. Imagine, after 3 years, After 3 years, ibinalik ng YouTube ang aking channel. Ayan, Pero ang nakakalungkot, yung earnings ko na wala. Kaya mag-uumpisa po ako sa uno. Pero di bali, at least, hindi na ako mamang problema sa subscriber. Pag susumikapan ko na lang doon ay maabot yung 4,000 views para makapagsahod ako ulit sa YouTube. Kaya tip ko po sa inyo mga idol, kung dati kayong YouTubers o may channel sa YouTube, ito na ang tamang oras para tayo ay pumalik. Kasi hindi na magpik ngayon ng YouTube. At bumaba na rin ang kanilang criteria na dati 1,000 subscribers bago ka ma-monetize. Pero ngayon po ay 500 na lang. At tumaas pa ang earnings. Ang earnings ngayon ay $20 to $30 na, pero 1,000 views. Halos kalahati lang sa Facebook. Sa Facebook, ang live stream yata, nasa $8 to $10 lang. At sa Reels naman ay 0.02. Sobrang baba, napakaigit pa. Pero dito po sa YouTube ay okay na. Hindi na po sila masyadong maigit ngayon. Tumaas pa ang earnings. Yung channel ko sa Facebook, ay gagawin ko na lang share ng mga upload ko sa YouTube kasi dyan sa Facebook maraming viewers kaysa dito sa YouTube. Pahirapan ng viewers dito. Pero malaking earnings, At mapapansin mo po, napapunti na yung mga nag-YouTubers ngayon. Kung titignan nyo sa mga nagko-comment sa mga YouTube, ay yung mga personal account na lang. Walang mga subscriber, walang mga video upload, at bihira na rin ang baguhan. Kaya siguro tumaas yung earnings at bumaba yung criteria. Ay, kung kayo yung mga YouTuber dati, pagkakataon na ito para bumalik. Mas mataas ang earnings dito kaysa Facebook. At ito na ang ginagawa ko mga lod. Kung titingnan nyo yung channel ko ngayon, may natira pa dito ilang video na 3 years na talagang tanda at mayroon na ako dito mga upload na bago. At ito ngayon ang aking analytic. Sobrang haba pang lalakbayin. Kaya kung maaari sana mga idol, ay matulungan ninyo ako na maabot ang 4,000 views within 360 days para naman maibalik ang aking earnings. Parang awa nyo na po. Kung humingi din kayo ng tulong sa akin, matutulungan po kayo. Sunod-sunod ko mga upload sa YouTube ay magtuturo po ako kung paano mag-drawing ng human figure. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay matulungan ninyo po. Bye-bye.